Miss Earth, wala pa ring improvement sa kanyang production. Hello Cruellas, mabuhay! This is Hazel Ortega. Welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Hazel Ortega, Cruella in Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when comes na maglabas ako ng aking mga video. O ngayon, ang aking review sa Miss Earth 2024 ng bonggang-bongga kung ano nga ba ang aking masasabi. Nakakaloka. Siyempre, inaabangan ninyo to ang aking review and analysis sa pageant ng Miss Earth. Okay. Punta naman tayo doon sa lagi na lang pinag-uusapan at lagi na lang kini-question ang Miss Earth sa kanilang madilim na production na hindi di umano HD, na hindi masyadong maliwanag, maliit na yung stage, ang daming hanash. Para sa akin guys, okay naman kumpara kay Miss International. Okay naman ang bonggang-bongga kumpara kay Miss World. Diba? Siyempre, deserve pa rin niya ang makatungtong sa Big Four when it comes talaga as a beauty pageant as a whole. Kasi kumpara kay Miss International at Miss World naman, ang bongga naman talaga ng kanilang at least man lang na very very light na lightings. Yes, at least mas maganda kay Miss International. So kung tinatanong niyo sa akin kung deserving pa ba nila ang top 4, of course, tanungin nyo ang Miss International, 60 plus na lang yung kanilang contestant. O, diba? Mukhang sila ang unang mapa-imbornal kasi sa Miss Earth. Kasi yung Miss Earth, mas legit ang kanilang advocacy, mas legit ang kanilang mga causes, at suportado pa rin ng UN ang Miss Earth. So, punta tayo doon sa kanilang not so glossy. Not so glossy na production. And naintindihan ko naman siya kasi heritage nga. Miss Earth Heritage. Syunga ka na kung hindi mo naintindihan yun. Syunga ka na kung nag-iisip ka ng modern kasi nga heritage ang team. O diba? Ang taray ng Miss Earth. Ang talino. I-Miss Earth Heritage natin to para hindi sila maghanap ng glossy and makabagong production. Diba? Pero wala naman akong problema doon. As long as nag-e-enjoy ako sa pagpapanood ng Miss Earth, hindi naman sa aking issue at saka question ang mga ganyan mga production. Kasi basta natutuwa ako, naaaliw ako, at still, I love Miss Earth. Doon naman tayo sa kanilang stage. Ano siya? Mahaba siya. Tapos medyo maliit siya tingnan, pero sobrang laki. Malaki siya, pero pag tiningnan mo ng malayuan, parang ang liit lang niya, pero ang haba niya. Nagkasya naman ang 70, maluwag pa nga, di ba? Sobrang luwag-luwag pa nga kumpara doon sa stage ng Miss Universe Philippines na hindi na sila magkasya. To be honest, nakita ko naman ng live ang stage ng Miss Universe. Mas malaki naman talaga ang stage ng Miss Earth 2024 kaysa sa Miss Universe Philippines 2024. So, punta naman tayo dito ngayon sa ating top 20. Siyempre, pasok sa banga naman talaga si Poland kasi nga siya ang People's Choice. Siya ang winner, o diba? So, kabog naman talaga siya. Ang unang makapasok, frontrunner, Australia, Wales, USA, Nigeria, Korea, Russia, Dominican Republic, Mauritius, Philippines, Iceland, Puerto Rico, Cabo Verde, UAE, Netherlands, Peru, Namibia, Thailand, New Zealand, and Cuba. Ayan ang pumasok sa top 20 at agad-agad swimsuit competition. Walang masyadong patalastas ng bonggang-bongga, mag-aantay ka. Hindi ako inantok. Kung iba inantok, ako hindi. Kasi nai-enjoy ko ang pageant.
at nag-gets ko ang kanilang purpose at saka causes ng Miss Earth. Ayun, nag-swimsuit competition at alam nyo na, beautiful. Ang nakakaloka, ang hindi umabot doon sa top 20, di ba? Ay si Mexico, si Colombia, at saka si Indonesia. Parang tatlo sila yung naligwak na inaasahan kong papasok. Naligwak, ganun sila. Swimsuit competition. Oh, di ba? Kabuga ng swimsuit, very bongga na swimsuit nila na white. Pumasok sa top 12 agad-agad. Iceland, Puerto Rico, Mauritius, Nigeria, Namibia, Australia, Dominican Republic, the United States of America, Russia, the Philippines, Cabo Verde, and Peru. Nakakaloka, hindi umabot si Thailand sa top 12. Bakit kaya? Hindi rin umabot si Wales. Silang dalawa talaga ang nakakalokang front runner na hindi umabot sa top 12. After the top 12, evening gown competition. At nakita naman natin mga kabog, ang kanilang mga evening gown. At medyo glossy-glossy na doon yung stage ng evening gown. Kumbaga, natama na sila ng bonggang pailaw at may spotlight o gano'n. Hindi ko lang talaga bet ang pa-camera angle. Naluloka ako sa kanila. Yung mga contestant hindi nakatingin doon sa camera, kundi ewan ko na lang. Nahilo ako. Pero wala naman akong pakialam. Basta nakikita ko yung mga predicted winner ko, nandun pa rin sa banga at kabog na kabog. Oh, nag-evening gown. O, di ba? Nagpasabog sila. Iceland, o, di ba? Sila Puerto Rico, sila USA, sila Peru na nakapika, o di ba? Si Cabo Verde, sabi ko, okay naman. Si Australia, of course, si Iceland, Dominican Republic, and Russia. Yan yung mga nagpara sa akin, nagpasabog. At hindi naman ako nagduda. Nagpasabog din si Philippines. May pa-reveal siya sa dulo ng Pokemon. But hindi umabot si Philippines sa top 8. At hanggang doon na talaga ang kanyang ini-expect ko papasok pa siya, pero hanggang doon na lang talaga sa top 12 ang kanyang buhay. Kaya naliguwak siya ng bonggang buga. Ang pinaka-best malaking pangalan na nalaglag dito sa top 8 ay syempre Philippines. Hindi na siya umabot sa sukdulan ng bonggang-bongga. At syempre ang inaasahan ng lahat na si Namibia, maraming nag-predict sa kanya na aabot ang top 4, naligwak sa top 8. At syempre dito na tayo sa pinaka-exciting na part, ang hashtag round, ang saya. Ibinalik nila ang hashtag round na nakakaloka. One word, explain. O, di ba? Brainy. Kailangan talagang brainy ka dito sa hashtag kasi walang tanong, hashtag lang talaga. Hashtag AI, hashtag family, hashtag basher, o kaya ba ng ibang pageant yan? Hashtag war, diba? Na-stress sila kung paano i-explain ang war. Diba? Pero ang Miss Earth Girls ay walang duda. Ang pumasok kasi sa top 8 ay talagang Diyosang walang hindi Diyosa sa top 8. Charot lang. Ano ba? Miss Grand. Diba? Charot lang. Kasi magaganda naman yung pumasok sa Miss Grand iba, pero hindi masyado kadyosahan yung mga fest. Pero dito sa Miss Earth, Diyoso talaga yung mga nakapasok. Sila Dominican Republic, Puerto Rico, USA, Peru, Cabo Verde, Australia, Iceland, Russia. Walang tapon. Walang tapon ng bonggang-bongga. Tapos sumagot sila sa hashtag round. Kumbaga, lahat naman, tama naman yung mga excited. Sabi ko nga, walang tapon talaga when it comes sa hashtag round sa Miss Earth. Ang bobita ligwak, ganon. But, nasumagot ng very simple but amazing si Puerto Rico, hindi umabot. Ang umabot sa top 4, Iceland, Australia, Peru, USA. Talagang kapit na kapit si Peru, no? Diba? Kasi, malakas naman talaga siya sa lahat ng sa kompetisyon. At grabe, itong top 4 na to, perfect. Feeling ko ako mananalo sa pa-contest ng Miss Earth kasi ako lang yata ang nakahula doon na tiningnan ko yung mga ng mga ibang kasama na sumali doon sa pa-contest ng Miss Earth. Ako lang yata ang winner.
winner for today's video. Kasi si Iceland, Australia, pero ang USA, nahulaan ko lahat ang top 4. Iba talaga yung utak ng Mr. Rainshop, nagre-reflect sa akin. Charot lang. Hindi, ang ano lang, hindi predictable ang Miss Earth ha. Kailangan lang kasing mamili ka talaga ng mga alam mo yun, very Miss Earth, tapos alam mo yun yung mga figure, ano ba tawag dito? Yung figure and form talaga is nagmamatter. Ang intelligence and environmental awareness ay nagmamatter, at saka beauty of face nagmamatter. Kaya para sa akin, itong apat na to talaga ang nakalusot doon sa category ng Miss Earth ng bonggang-bongga. Walang prelims po ang Miss Earth ha, walang evening gown at swimsuit competition ng mga prelims ang Miss Earth. Iba sila. Mukha, katawan ng forma, at utak. Yun ang kanilang preliminary competition. Sa mga hindi nakakaintindi na puro hanas siya, huwag kayong humanas, wala, hindi naman ninyo intindihan. Ganon. Nakakaloka. At ayun nga, nag-one question nga sila ng bonggang-bongga. Naka-headphone. Sumagot si Iceland. Nagmamadali. Pero perfect. Amazing. Sumagot si Australia. Puso ang kanyang pinairal. Laban Australia kasi matagal na tayong puro elemental queen, wala naman tayong queen o gano'n. Sumagot si Pero na utal. Chat lang. Hindi, syempre hindi siya magaling masyado mag-English, pero tama naman yung sagot niya. Pero dahil yun sa sagot niya na sinisigurado niya, parang dahan-dahan yung pagsagot niya. Pero ayos naman, maayos naman yung sagot niya. Kung matalino din naman talaga itong si Pero, hindi lang talaga makapag-English ng bonggang-bongga. Tapos si USA. Si USA, okay ang first statement. Yung second yung first stanza ng statements is very amazing. Yung second stanza, pero nalihis ng very, very light. Pero okay naman. But that's why na, si USA parang hindi, sabi ko. Parang hindi talaga si USA. Battle of Iceland and Australia ako. Kasi nga, sila ang pinaka-the best answer. Pero nag-stay pa rin ako sa predicted winner ko na si Peru, no? Kasi okay din naman yung sagot niya. Simple lang talaga. At ayun na nga, Miss Earth Fire, Peru. Wala ang duda, wala ang questionable. Kasi naligwak talaga siya sa Q&A. Miss Earth Water, USA. Wala ring duda. Ang last to standing, Iceland and Australia. Nakakaloka. When it comes to beauty, I go for Iceland. When it comes sa intelligence, parehas lang naman sila matalino. When it comes sa, ano ba tawag dito, figure and form, siyempre panalo dyan si Australia kasi nga may laman siya. Si Iceland kasi very payat, pero beauty, o diba? When it comes sa lahat, in all aspects siguro talagang nangibabaw na talaga si Australia ng bonggang-bongga. That's why si Australia ang kinoronahang Miss Earth 2024 ng bonggang-bongga. Super deserving. At si Miss Iceland naman ay Miss Earth Air 2024. Congratulations. Talagang hindi tayo pinimintis. Diyosa ang nasa top 4, Diyosa ang nasa top 8. Wala kang itatapo na kandidata pag Miss Earth ang labanan. Ang galing-galing nilang pumipili ng mga kandidata. Wala silang sus factor. Wala silang paborito, kundi kung sino lang ang magaling, siya ang magsha-shine. Ganon! So, congratulations sa Miss Earth. Ay nakapili naman kayo ng tamang winner, back-to-back blend. O, di ba? From the Albania, the European continent to the Oceania, which is the Australia. And congratulations. Congratulations ng bonggang-bongga. At maraming salamat sa pag-entertain sa akin kahit hindi ako masyadong nasilaw sa kanilang production. Pero hindi ako nagdidwell doon. Nagdidwell ako doon sa kanilang advocacy para sa Mother Earth, para sa global warming, para sa environmental intelligence para sa mga tao. Ayun. Maraming salamat sa inyo at sana nag-enjoy kayo at huwag kayong humanas kung hindi naman kayo nanood. Diba? Kasi kung totoong nanood kayo, mai-enjoy nyo ang pageant ng Mr. There you go. This is Gazel Ortega. Paalam.